Ryan, gaano na ba kalawak ang spying activities sa Pilipinas at lahat ba ito ay kumpirmado? Ella, ayon sa Department of National Defense, hindi ligtas yung lahat ng sektor sa ating lipunan sa banta ng espionage dahil target nila ay mapasok yung ating lipunan at maging yung mga digital infrastructure sa bansa. Muling binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ang mahalagang Naagaran nga pag-amyenda sa espionage law sa bansa upang mapihil at mapanagot ang mga nasa likod ng lumalawak na pang-espiya o espionage activity sa Pilipinas. Aniya, nakakabahala na ang mga natutuklasang pang-espiya o paniliksik sa bansa. Gayunman, hindi napapanagot ang mga ito dahil kanina ang batas. Talagang concerning yan, hindi lang sa atin, sa maraming bansa. Pero nakakarinig naman tayo sa ibang bansa may prosecutions. Dito, gawa ng kakulangan ng batas. Ang prosecutions ay walang nangyayari. And nonetheless, we need to be able to solve not only the disruption ng mga network na ito, but the legal processing of this. Commonwealth Act number 616 pa ang umiiral na espionage law sa bansa na maaari lamang maparusahan ang mga nahuhuli nag-espiya sa panahon ng digmaan. Bukod sa 3 Pilipino na may koneksyon at nagtatrabaho sa ilang ahensya ng gobyerno na nabistong tumutulong sa pang-espiya sa bansa. Ng mga nahuhuling dayuhan na karamihan ay Chinese national na kumukuha ng mga impormasyon sa mahahalagang infrastruktura sa bansa. Babala ng DND, walang pinipiling target ang espionage. Lahat ng sektor sa lipunan ay maaaring pasukin, kabilang na ang mga critical na digital infrastructure sa bansa. Lahat ng sektor ay vulnerable. Kasi ang key dito, makapasok sila sa sosyedad or matundok din natin ang ating digital infrastructure network. No? So, lahat ng sektor, ang pakay nito ay multi-purpose. Hindi lang naman yung informasyon na sikreto na makukuha. Kung hindi, pati yung UFW, United Front Works nila, na mga networks. No? Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang investigasyon ng Department of National Defense at Vigilities na seryoso at sila sa issue, lalo na sa nakasalalay dito ang national security ng bansa. At yan po ng latest mula dito sa Quezon City. Anak. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.